Alright! Isang maganda at mapagpalang araw sa ating lahat mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa mga sulok tayo ng ating mundo, sana ay nasa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Ito po si Sir Evan mga kababayan at welcome back dito sa ating YouTube channel. Okay, so mga kababayan ko, as usual, before tayo mag-start, welcome muna natin ang ating mga bagong viewers, mga subscribers at mga followers dito sa ating channel. Thank you so much na nagustuhan ninyo ang ating channel. At syempre, pasalamatan natin ang ating mga viewers na nag-like, also nag-shares ng ating mga vlogs at pasalamatan din natin ang ating mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. At syempre, pasalamatan natin ang ating mga viewers na nagpa-member ng ating channel membership. Thank you so much! At syempre, i-shoutout natin ang ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? And also, i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! At siyempre mga kababayan ko, hindi natin kakalimutan, i-acknowledge natin ang ating top 5 commenters, ang ating mga viewers na may maraming na-comment dyan sa baba sa ating comment section doon sa ating last vlog. At nandyan sa ating listahan, ang nanguna po, si Felma Cabato. Meron siyang 31 na mga comments. Nandyan din si Tess Paraon. Meron siyang 28 na mga comments. Roro Sikira. Meron siyang 12 na mga comments. Nandyan din si Sampagita Rose. Meron siyang 10 na mga comments. And Alfredo Lanohan. Meron siyang 8 lahat na mga comments. Okay, so thank you so much. Okay, so mga kababayan ko, uunahin muna natin itong isang breaking news. Napakainit na balita at itong balita na to talagang nagpawindang ho at nagpahiya sa mga DDS. Ano sa Ivan? Di ba nagkaroon ho ng special election dyan sa 2nd District sa Antipolo? At saka yung mga sinasabi mga kababayan ng mga DDS na marami daw sila. Marami daw sila mga supporter ni Sara Duterte at kapag meron silang i-endorso na isang politiko, sigurado na daw na mananalo mga kababayan. Di ba yan lagi sinasabi ng mga DDS? Well, pinatunayan dito na piki ang kanilang pinagsasabi. Fake news ang kanilang pinagsasabi. At dito natin nakikita sa special election dyan sa Tipolo na iilan na lang silang mga DDS mga kababayan. Kasi dyan sa election sa Antipolo, di ba tumakbo itong anak ni Romeo Acop na si Bong Acop. Kasi nga di ba namatay si Representative Romeo Acop mga kababayan ng 2nd District dyan sa Antipolo. So syempre, para merong ipalit sa kanya, nakaroon ng special election dyan sa Antipolo. At saka ang katunggali, dito sa anak ni Romeo Acop, isang DDS ho. Inendorso ni Sara Duterte na itong si Redin Liaga. Inendorso ho ng maraming DDS mga kababayan, mga kilalang personalidad na DDS. For example, di ba sila si Topacio, itong si Attorney Tolentino, mga DDS senators, at marami pang iba. Pero hindi nanalo mga kababayan. Landslide ho ang pagkapanalo nito ni Bong Acop. Ang nakakatawa dito mga kababayan, kasi hours before nagkaroon dito ng proclamation or meron ng final resort sa botohan dyan sa Antipolo kung sino ang nanalo, nagpakalat kasi ng fake news itong DDS. Isang piki na tali mga kababayan na daw ang nakuha na boto nito ni Red Liaga ay 160,290 daw na boto mga kababayan. Tapos ang nakuha lang daw ni Bong Acop is only 83,230. Pero baliktad ang nangyari mga kababayan. Nang dahil sa ipinakalat nila na peking survey, ipinakalat nila na peking tali or boto, sila ang nakarma dito. Kasi baliktad ho ang nangyari. Ang nakakuha dito ng landslide ng boto mga kababayan, itong si Bong Acop. Kasabi pa ng mga DDS, landslide boto daw ang nakuha ni Red Liaga. Yan ay fake news. Sila ay nabaliktad. O diba, kinarma na itong mga gunggong mga kababayan. At dito natin ho napapatunayan na ilan na lang ang mga supporter ni Sara Duterte. Tapos na ho ang era, ang panahon na kung saan nagdomina itong pamilya Duterte. Dito natin napatunayan mga kababayan na tapos na si Sara Duterte. Tapos na ang pamilya Duterte. O, di ba? So before tayo magpatuloy mga kababayan, well, ipakita ko muna sa inyo ang balita. For more details, let's watch this. Maagang nagtungo ang ilang Antipoleño sa mga presinto para bumoto ngayong araw sa special election para sa pwesto ng ikalawang distrito ng Antipolo City sa Kamara. Alas 5 pa lang ng umaga,
Bumoto na ang mga senior citizens, persons with disabilities at mga buntis sa ilalim ng early voting hours ng special election ngayong araw sa ikalawang distrito ng Antipolo City para sa pwesto ng House of Representatives. Bumoto rin ang ilang persons deprived of liberty o PDL sa pamamagitan ng special voting arrangements. 6 na kandidato ang nagtutunggali, kabilang ang anak ng namayapang kongresista ng distrito na si Representative Romeo Acop. Manual ang botohan. Maaga ring nag-inspeksyon sa mga presinto si COMELEC Chair George Erwin Garcia. Nakakatuwa dahil pag kanina pa lang 4 o'clock ng umaga, meron ng nakatatanda na nakapila doon sa unang eskwelahan na pinuntahan namin. Yung ating mga guru naman, 3:00 ng madaling araw na andyan na. At mas lalong nakakatuwa yung mga watcher ng iba't ibang partido. Ayon sa COMELEC, maayos ang pagbubukas ng mga presinto at pagdating ng mga botante. Para sa kanila talaga to, para maiksa naman yung kanilang nararanasan kalimitan noon na mahabang pila, siksikan, mainit. Ngayon, malamig po ang panahon dito. Sa ngayon, nagpapatuloy pa rin ang halalan sa mga presinto sa Antipolo at dahil manual ang botohan at bilangan, inaasahan ng COMELEC na mamayang gabi o bukas ng umaga ay maipoproklama na ang mananalong kandidato. Isinagawa ang halalan matapos pumanaw ang dating kinatawan ng nasabing distrito sa Antipolo. Ayon sa batas, kapag nabakante ang isang pwesto sa Kamara, kailangang magdaos ng special election ang COMELEC. Di ba? Kahit anong gawin ng mga DDS na sila ay magpapakalat ng mga peking tally or boto at saka peking survey, hindi na yan epektibo. Bakit si Ivan? Kasi hindi na sila pinakikinggan dito ng taong bayan. Gising na ho ang taga-Antipolo. Alam ho ng taga-Antipolo ang pinaggagawa nitong mga DDS. Alam na ho ng taga-Antipolo ang pinagagawa nito ni Sara Duterte. Ang kanyang korupsyon at ang kanyang pagiging incompetent sa kanyang trabaho. Alam na alam ho. Kaya ayaw ng taga-Antipolo dyan sa 2nd District na merong isang leader dyan na katulad sa pag-uutak ng isang DDS. Kaya ang nangyari, landslide ang boto ang nakuha ni Bong Acop at itong si Reden Liaga, kulilat ang nangyari mga kababayan, kulilat ang nakuha. Diretso inidoro. So nangyari, hindi na Liaga kundi nalagas itong si Reden Liaga mga kababayan. O di ba sa ba yun, nalagas? Imbes na Reden Liagas ba siya o Laga? Nalagas itong kanilang manok na isang DDS. So yan ang maganda mga kababayan kasi nga gising na ang taong bayan at hindi dapat tayo magpapadala sa mga sinasabi nitong mga DDS kasi yan ho ay pamimiki lang at yan ho ay fake news. So tama ho ang sinasabi ni Secretary Larry Gadon tungkol kay Sara Duterte na kung saan iilan na lang ho, kakarampot na lang itong mga DDS. For more details, let's watch this. Umandar na naman ang hallucination nitong si VP Sara at sinasabi niya 1 taon ng galit ang mga Pilipino sa pagkidnap daw at pagkakakulong ng kanyang ama. Asan ang galit? Magtawag ka, hinahamon kita ngayon na VP Sara. Magtawag ka ngayon ng rally dyan sa EDSA. Tawagin mo ang lahat ng mga galit na Pilipino. Tingnan natin kung merong pangkakampi sa'yo. Sige na, magtawag ka ngayon para malaman natin na ang sinasabi mong yan ay isang katang-isip lamang sa'yo. Hallucination sa'yo yan. Galit ang mga Pilipino. Ang mga Pilipino ngayon ay abala sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Kaya hindi nila iniintindi yung pagkakulong ng tatay mo. Hindi naman siya inosente. Di ba? Magtawag ka ngayon ng rally, hinahamon kita. Di ba? Sara Duterte, magtawag ka daw ng rally. Para makita naman namin na nilangaw pa rin ang inyong rally. Langaw pa rin or binabangaw pa rin ang inyong rally. Mas lalo dito nagising mga kababayan ang taong bayan. Bakit? Di ba merong inilabas na affidavit itong si Ramil Madriaga? At sangkot na naman dito ang pangalan ho ni Sara Duterte. Ano si Ivan? Di ba merong kumalat kahapon na affidavit ni Ramil Madriaga na kung saan nung siya ay naghatid ng duffel bags mga kababayan na merong laman na milyon pesong pera doon sa isang comedy bar. At doon daw sa isang comedy bar mga kababayan, nakita doon itong OBP spokesperson ni Sara Duterte na itong si Reynold Monsayak. Alam ba natin na itong si Reynold Monsayak mga kababayan ay classmate ni Sara Duterte? Doon sa pinaghatiran ni Ramil Madriaga na comedy bar
nandun pala ang kanilang hideout mga kababayan. At nung dumating daw, ito si Ramil Madriaga, sininyasan siya ni Raymond Bonsayak na ilagay na lang daw yung duffel bag or pera doon sa office. Ibig sabihin, dahil OBP spokesperson itong si Romuald Bonsayak at saka classmate siya ni Sara Duterte, ibig sabihin, merong kinalaman dito si Sara sa duffel bags. Sangkot si Sara sa duffel bags mga kababayan. At yan ho ay nag-viral kahapon. Kaya gising na ho ang taong bayan. Marami hong kinasangkutan o kinakasangkutan ito si Sara sa anomalya or mga korupsyon. Ngayon, mas lalong mawiwindang itong si Sara, mas lalong magpapanik itong si Sara Duterte kasi meron pong desisyon ang Kamara na posibleng i-open ang financial documents ni Sara Duterte at saka ni Mans Carpio, mga kababayan. So ito ang balita. For more details, let's watch this. Posibleng ipasudpina ng House Committee on Public Accounts ang mga financial documents ni na Vice President Sara Duterte at kanyang asawa na si Attorney Manasseh Carpio. Ayon kay Congressman Terry Ridon, chairman ng komite, kabilang sa mga nais silang ipasudpina ang SALN, bank transactions, income tax returns, bank returns, at SEC registration ng mga negosyo na kasama sa kanilang SALN. Layon po ng komite na hanapin ang halos 50 milyon na gap sa kita ni Duterte mula 2007 na mahigit lang sa 7 milyong piso at sa kanyang net worth na 88 million pesos nitong 2024. Sinabi po ni Ridon na nais nilang makita kung galing sa ibang negosyo ng mag-asawa ang paglobo ng net worth ng Vice Presidente. Bahagi pa rin ito ng proseso ng pagdinig sa impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Yari si Sara Duterte. Yari din si Mans Carpio mga kababayan kasi iba pa sa pina ang kanilang financial documents. Diba? Dito magkaalaman kung ano yung mga perang pumasok sa kanilang bank accounts. Lalo na ditong si Mans Carpio. Kasi nga 'di ba merong kumakalat na balita noon mga kababayan, 'di ba merong whistleblower na itong si Mans Carpio ay sangkot sa Davao Mafia or Duterte Mafia mga kababayan. At siya daw dito yung funders. Nasa likod daw ng Davao Mafia itong si Mans Carpio. Ang ibig sabihin, pera-pirahan ng mga kababayan. At saka yung pumasok na pera, siguro dito sa mga accounts ni Mans Carpio at saka ni Sara Duterte ay posibleng galing sa mga droga. O, di ba? Yan ang kaabang-abang kapag matuloy yan. Kapag matuloy yan, sigurado tayong magmumura na naman itong si Sara Duterte. At ito pa, di ba kinuha niyan bilang abogado sa impeachment trial itong si Poa at saka itong si Monsayak. Alam natin itong dalawang mga kababayan na abogado na yan, sila ho ay witnesses. Sila po ay witness na sana gawing witness against dito kay Sara Duterte. Pero mautak ito si Sara mga kababayan, kinuha niya bilang kanyang abogado para hindi makapagsalita. Pero ngayon, merong plano ang taga-Kamara na tatanggalin na sa listahan bilang depensa ng mga lawyers ni Sara Duterte itong dalawa, si Poa at saka itong si Monsayak. Ito ang plano ng Committee on Justice at saka ang Kamara. For more details, let's watch this. Pinag-aaralan naman po ng House Committee on Justice na tanggalin sa listahan ng defense team ni Vice President Sara Duterte ang dalawa nitong abogado. Samantala umaasa ang komite na sisipot si Duterte sa itinakdang deadline ng pagharap niya sa komite. Ilang araw bago ang deadline ng 10 araw na ibinigay kay Vice President Sara Duterte para sagutin ang notice ng House Committee on Justice kaugnay na impeachment complaint laban dito pero wala pa ring sagot ang kampo ng bise. Mag-aantay po ang komite hanggang Lunes para po maisumite po niya ang kanya pong sagot. So after which, I think kailangan po magdesisyon ng komite kung ano yung next steps. Pagka po walang sagot by Monday ang ating pong Vice President. Kung sasagot naman ang kampo ni VP Sara, kakailanganing magsumite ng reply ang complainant sa loob ng 3 araw. Magpa-file ng rejoinder o sagot ang kampo ni VP Sara sa loob ng 3 araw at saka dedesisyonan ng komite kung may sufficiency in grounds ang impeachment complaints. Pero kung walang sagot ang kampo ng bise sa pleadings, posible nang dumirekta ang proseso sa determinasyon ng sufficiency in grounds at pagdinig. Kaugnay nito, pinag-aaralan na rin ng Justice Committee na tanggalin sa listahan ng defense team ni VP Sara sina Attorney Michael Poa at Attorney Reynold Bonsayak. Kasi ang problema natin, pagka halimbawa tinanong sila doon sa
mga bagay patungkol sa trabaho nila dati para sa Vice President, pwede ho nilang erase yung tinatawag na lawyer-client privilege, no? At hindi ho natin yun dapat payagan. I think may pagka-blunder yan on the side of the Vice President kasi yung dalawang ito ay mga maaaring gawing susing testigo rin laban sa Vice Presidente mismo. No? Kasi for example, of course, si Bunsayak, isa siya sa mga susing personalidad na binanggit ni Madriaga na pinagbigyan ng pondo, di ba? Ito namang si dating Yusek Poa ng DepEd ay kasama yan sa mga ginisa dito sa Kongreso noon at napaamin siya na walang kinalaman yung sinubmit nila ng DepEd na accomplishment reports dun sa aktual na paggamit ng confidential funds ng Department of Education. Ani Ridon, hindi naman makakaapekto kung sakaling matanggal ang dalawang abogado sa defense team ni Vice President Duterte, lalo na't nasa 10 abogado ang nasa listahan na dedepensa sa kanya. Samantala, nananawagan si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino sa Justice Committee na kaagad ng aksyon na nasulat na ipinadala ni ACT Bayan Party List Representative Chel Jokno sa komite nitong Huwebes para ilipat sa kanilang kustodiya ang nakakulong na testigong si Ramil Madriaga at ipasabi na ang mahalagang dokumento kabilang ang mga SALE ng bise at mga record na maaaring magpatunay kung may unexplained wealth o hindi idineklarang assets. Kasama rin sa mga record na investigasyon ng National Bureau of Investigation hinggil sa umano'y banta ni VP Sara kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Panawagan natin, hopefully, that the Committee on Justice will act soon to secure Madriaga at yung iba pang mga ebidensya na pwede nang magamit in the impeachment trial. In the impeachment proceedings. Yung pong motion is properly discussed pagka po nasa hearing proper na yung pong ating mga proceedings. Alam niyo ba mga kababayan, napansin ko lang, isang tao dito ang kinatatakutan ni Sara Duterte. Sino si Ivan? Si Ramil Madriaga. Diba? Correct me if I'm wrong. Siya lang ho dito ang kinatatakutan ni Sara Duterte. Bakit? Kasi si Ramil Madriaga, maraming alam yan kay Sara Duterte. Maraming alam yan sa mga alipuris ni Sara Duterte. Siya ang missing link. Siya dito ang mapapatunay sa mga akusasyon dito kay Sara Duterte. Diba meron ding binanggit ang abogado ni Ramil Madriaga mga kababayan na daw merong siyang alam dito sa dalawang senador. Merong nabanggit ho doon sa affidavit ni Ramil Madriaga na 2 senador at merong 4 na congressman mga kababayan. Paktay na. Kaya nga 'di ba pinaplanuhan talaga nila si Ramil Madriaga na ipapatigil mga kababayan kasi maraming alam si Ramil Madriaga kaya siya pinagplanuhan ng kampo ni Sara Duterte at dapat lang protektahan itong si Ramil Madriaga mga kababayan. So ngayon ipapakita ko sa inyo itong tungkol sa balita mga kababayan, diba? Meron kasi indalabas na report ang Senate Blue Ribbon Committee. Yung Senate Blue Ribbon Committee report tungkol doon sa pagkakasangkot, diba, nila ni Jinggoy Estrada, nila ni Chis Escudero, at saka itong si Joel Villanueva, na kung saan ilan lang dito ang pumirma mga kababayan. Kulang ang perma. Marami mga senator ang hindi pumirma. Diba? Bakit kaya? Meron ditong pinagtatakpan mga kababayan. Kasi nga, siyempre kilala nila, kaibigan nila, ito si Chess, itong si Jinggoy, at saka itong si Joel Villanueva. So ayaw siguro nila na makulong itong 3 mga kababayan. Kaya ayaw ho ng ilan ng mga senador na pumirma doon sa ginawang report ni Senator Panfilo Lacson sa Senate Blue Ribbon Committee. Ipakita ko sa inyo itong vlog ni Mike Abbey. For more details, let's watch this. Sino ang kinatatakutan? Bakit ayaw pumirma ng mga senador ng membro ng makapangyarihang Blue Ribbon Committee na nag-iimbestiga sa flood control scam? Okay? Doon po sa iso ng draft report, inisal na report ng Blue Ribbon Committee na magre-rekomenda kung sinong kakasuhan, dahilan kung sino ang
mga pinaniniwalaang irerekomenda ng kasong administratibo, kriminal, at kung anong mga posibleng batas ang dapat gawin. At dahilan kung bakit yung ibang inimbitahan ay hindi dumalo o kung bakit yung iba ay hindi sinalang sa Blue Ribbon. Nandun po eh. Kompleto raw po yung draft report na yan. Kasi ganito po yung proseso. Pag may draft report, ipapadala yan sa lahat ng membro ng komite, ng chairman. At babasahin niya ng mga membro, then pipirmahan nila. Or magbigay ng comment sila kung bakit ayaw pumirma. Pag pumirma ka, alam problema. Pag hindi ka pumirma, isasabihin mo kung bakit ayaw mong pumirma. Yan kasing draft report na yan, yan po ang pagbabasihan para gumawa ng final report matapos yung kanilang ginawang mga investigasyon. At kung kinakailangan pang ituloy ang mga public hearing, yan po yan din ang pagbabasihan. So sa ngayon, aapat pa ho ang nakakapirma eh. Ang dami pong membro ng Blue Ribbon Committee. Membro din yung kasali dyan ang minority ng mga senador. Hindi lang majority. Hindi lang yung mga kaalyado ni Senate President Tito Soto, pati yung mga minority nasa ilalim ni Senador Cayetano bilang minority leader ay membro niyan. Kung di ako nakakamali, nasa mahigit na 20 ang member ng Blue Ribbon Committee kasi major committee siya. Kailangang pirma mga 9 o 10 para ma-aproban yung draft report committee para maging final. Hindi pa ho magawa ngayon ng mga senador. Yan ang hindi ko maintindihan. Kaya ko ibinabalita sa inyo ito kasi ang hangad ng investigasyon ay malaman kung sino ang posibleng nagkamali, sino ang lumabag sa batas, at sino at ano ang dapat na gawing batas. Magre-repeal ba ng batas, mag-a-abolish ba ng batas, o gagawa ng bagong batas in aid of legislation. Recommendatory lang naman po ang power ng mga komite. Ba't ayaw nilang pirmahan? Okay? Yan ang malaking challenge at tanong natin sa kanila. Kung gusto nila ng katotohanan, pumirma sila sa committee report. Kung hindi nyo pipirmahan at binabaliwala ang committee report, useless ang investigasyon. O baka naman kayo ay mayroong pinagtatakpan dahil alam naman natin may mga ibang senador na nababanggit diyan sa flood control scam. At yung mga senador na yon ay mga membro ng oposisyon. Ay wala tayong magagawa ron. Yun po ang tinukoy ng mga district engineer at opisyalis ng DPWS at maging kontraktor. Sino ba yung mga binanggit doon? Nandyan si Escudero, Estrada, Villanueva. At kung meron pang iba, hindi natin alam. Yung ba ang dahilan kung bakit ayaw pumirma ng mga senador na nasa majority at minority? Ayaw nilang maipit yung kailang kasamahan? Ayaw nilang makasuhan yung kailang kasamahan? Ayaw ma-expose yung kanilang kasamahan? Ganun ba? Anong klaseng senado yan? Anong klaseng senador pagka ganun? Diba? Dapat issue lang, walang personalan. Kapakanan at katarungan ang hinahanap dito at kaliwanagan ng mamamayang Pilipino may-ari ng pera. Diba? Tapos ngayon, minamasama pa ng minority yung galaw ng Blue Ribbon Committee. Nagtrabaho na nga ng ilang mula pa noong nakaraang taon hanggang ngayon. Draft report na nga yan eh. Ayaw pa nilang panindigan. So wala akong nakikitang ibang dahilan sa aking personal na opinion at pananaw, observation sa isyong ito. Kung hindi yung posible, meron silang pinagtatakpan na ayaw ma-expose, ayaw nilang makasuhan. Aba, hindi pwede yun. Dapat kahit senador, kahit sino pa, kapag lumabas sa committee report na merong inirekomendang dapat panagutin, dapat sumuporta sila. Kasi sila po ang may kapangyarihan dyan sa kanyang klaseng komite. Useless ang public hearing kung walang magiging final recommendation at report. Hindi mangyayari yun kung ayaw nilang pirmahan. Di ba? So para saan lang yun? Magginastosan ng taong bayan ng public hearing?
Lahat yan may gastos, pera ng mamamayan. Pera din ng mamamayan ang hinahanap at hinahanapan ng katwiran at hustisya. Bakit nawala? Bakit nakurap? Sino ang mga nagsamantala sa pera ng bayan? Yun po yung purpose ng Blue Ribbon Committee. Abay, mahirap yan pagkaganyan. Kung yung mismo mga senador ayaw nilang pangatawanan ang kanilang ginawa, ayaw nilang panindigan yung kanilang ginawa, abay paano yan? Paano ang katotohanan at katarungan na hinihintay ng taong bayan? Alam ko't alam, parang ko sa inyong kaalaman, hindi korte ang Blue Ribbon Committee. Sila'y nag-iimbestiga in aid of legislation. Ang kanilang authority, ulitin ko, recommendatory lang. Magrekomenda sa Department of Justice or sa korte, sa ombudsman o sa korte para kasuhan. O DOJ o ombudsman ang pwedeng puntahan para kasuhan ang mga kanilang nakitang posibleng may paglabag sa batas. Sa kasong administratibo, yan din po, gobyerno rin ang magpapatupad yan. Yun po yung trabaho nila eh. Ay nako, anong nangyayari? Kung nababagalan tayo sa galaw ng DOJ, ombudsman, sa pagpapail ng kaso, pag-evaluate ng kaso, pati pala yung Senado. Gusto nung chairman niya si Ping Lacson, yung Tiberos, ibang Makino, at saka ni Pangilinan na silang naunang pumirma. Membro ng majority, pumirma na. Pero yung membro ng minority, hindi pumipirma. Sino ba ang mga membro ng minority dyan? Alam ko dyan, si Escudero, si Estrada. Member sila dyan eh. Sino pa? Automatic, yung minority leader, si Alan Cayetano, si Amy Marcos. Sino ba? Ito si Marcoleta. Sila po yung membro ng komite ng Blue Ribbon na hindi pumipirma. Wow! Grabe, politika at pinupolitika nila yung paghahanap ng katotohanan at katwiran. Anong aasahan ng taong bayan sa kanila kung ganyan? Paano maliliwanagan ng taong bayan na siyang may-ari ng pera ang katotohanan kung sino ang mga dapat ay panagutin dahil malaking pera ang nawala sa mamamayang Pilipino at sirang-sira ang ating bansa at ang mga Pilipino ang imahe na sira dahil mga taga-gobyerno noon at ngayon ang sangkot sa katiwalian pero tila pinagtatakpan. Okay, so before tayo magpapatuloy mga kababayan, syempre i-shoutout muna natin ang ating mga suki, mga early birds, yun ang una na nag-comment dyan sa baba sa ating comment section. So nandyan sila si Ma'am Shane Sibal, Marilyn Digma, Lorely Bernardo from Toronto, i-shoutout natin si Merces Hernandez from North Carolina, USA, Hayat Maria Mindesiplon from Olongapo City, nandyan din si Ferdinand Saclayan from Maribeles, Bataan, Joseph Magalion, Babylin Ranet, Presentacion Bihar, nandyan din si Emmy Mapalad, Katita Darl, Eloisa Villanueva, Eleanor Mercado, nandyan din si Gilbert Serdinia, Jane Tayag, Leonardo Aceliero, isyatat natin si Bibian De Vera, Elizabeth Bacolcol, Myra Domingo, and hi to Sir Jaime Garcia from Nottingham, UK. Okay, mga kababayan ko, before tayo babalik doon sa mga mainit na issue, syempre dito muna tayo sa balita tungkol kay President BBM at kung ano ang tinatrabaho ng ating gobyerno. For more details, let's watch this. Bayan buong puwersa ng pamahalaan ang pinakikilos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pag-agapay sa lahat ng sektor na apektado ng tensyon sa gitnang silangan. Pangunahin sa pinababantayan ng Pangulo ang sektor ng transportasyon dahil may domino effect ang mataas na presyo ng krudo sa pang-araw-araw na buhay ng publiko. Bukod sa presyo at supply, pinag-aaralan na rin ng pamahalaan ang mga susunod na hakbang sakaling magtagal pa ang gera sa gitnang silangan. Panatilihing tuloy-tuloy ang supply ng produktong petrolyo habang pinoprotektahan ng mga mamimili laban sa labis na pagtaas ng presyo ng ilang retailer. Yan ang pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga kinaukulang ahensya ng gobyerno. Kaya riyan sumentro ang pulong ng ehekutibo, Department of Energy, kasama ang mga oil executives sa Malacanang kahapon. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, natalakay ang supply at presyo at kung paano mapapanatiling matatag ang mga ito sa gitna ng sitwasyon sa Middle East.
Alinsunod na rin ito sa direktiba ng Pangulo na protektahan ang publiko sa epekto ng tumataas na presyo ng langis at binigyang diin na tinutugunan ng mga hamon sa iba't ibang paraan mula sa kampanya ng pamahalaan para sa pagtitipid ng enerhiya hanggang sa pagbibigay ng lifeline subsidies sa mga transport group. Isaan niya sa binabantayan ng pagkaantala ng supply. Tiniyak naman daw ng mga kumpanya na kakayanin ang operational challenges sa pagdadala ng mga produkto sa bansa. Pinag-aaralan na ang mga alternatibong hakbang sakaling tumagal pa ang gyera sa gitnang silangan at kung patuloy na maaapektuhan ang supply ng langis. Inatasan naman ni DOE Secretary Sharon Garin ang mga kumpanya ng langis na tiyaking maayos na inaangkop ng mga gasolinahan ang kanilang presyo at naaayon ito sa tunay na kalagayan ng merkado. Nilinaw niya na ang anumang maaga, labis o hindi makatwirang pagtaas ng presyo ng langis ay hindi papayagan at mahigpit na tutugunan. Tiniyak din ng pamahalaan ang whole-of-government approach sa pag-agapay sa mga apektadong sektor. Kabilang na ang pamamahagi ng 5,000 fuel subsidy simula sa susunod na linggo kung saan nasa mahigit 300,000 transport workers ang makakatanggap. Magpapamahagi rin ng 20 pesos na kada kilo ng bigas sa mga pamilyang apektado ng pagtaas ng krudo. Kukunin ang pondo rito mula sa Local Government Support Fund at ipamamahagi simula sa Abril na tatagal sa loob ng 6 na buwan. Magpapatupad din ng discount sa toll fee para sa Class 3 na mga bus at truck na may sakay na essential products. Pinag-aaralan na rin ang taas singil sa pasahe. Gayon din ang pagpapababa ng landing at take-off fee sa mga paliparan. Wala ring patid ang tulong sa pagpapauwi sa mga apektadong OFW kung saan higit 400 na ang na-repatriate at nabigyan ng reintegration at livelihood support. Lagi ring bukas ang eGov at eReport app para sa mga hinaing ng mga OFW. Mahigpit namang binabantayan ng DOE at DTI ang presyo ng langis at basic commodities sa merkado. Makikipag-ugnayan na rin ang DSWD sa Agriculture Department para naman sa augmentation ng Presidential Assistance for Farmers, Fisherfolk and Families. Ipinatutupad din ang iba pang hakbang para sa middle class at iba pang sektor. Inilunsad ang OFW Negosyo Fund ng Department of Trade and Industry sa pamamagitan ng Small Business Corporation o SB Corp para magbigay ng panimulang puhunan sa mga OFW na mapipilitang umuwi at nagnanais magsimula ng bagong kabuhayan sa Pilipinas. Mula sa pagiging OFW sa Singapore, pinili ni Nikki Sangil na umuwi sa Pilipinas upang makapiling ang pamilya at magnegosyo. 2017, binalikan ang kanyang hilig sa videography at itinayo ang N3 Media sa Tarlac. Hindi lang anya ito usapin ng pagkakakitaan, kundi pagpili rin na huwag mawalay sa kanyang pamilya. Nung lumaki kasi ako, wala yung hindi kompleto yung magulang namin eh. Wala yung mami ko. Of course, na nagka-family ako. Ayaw kong maulit yung ganong trend sa mga anak namin. Aminado si Nikki na malaking hamon ang pagbuo muli ng market, pagpapakilala ng brand, at matinding kompetisyon sa lokal na negosyo. Sa gitna nito, isa sa programang inilunsad ng pamahalaan para sa mga OFW at MSMEs ang OFW Negosyo Fund ng Department of Trade and Industry sa pamamagitan ng Small Business Corporation o SB Corp na nagbibigay ng panimulang puhunan sa mga OFW na mapipilitang umuwi at nagnanais magsimula ng bagong kabuhayan sa Pilipinas. Ayon sa SB Corp, pinasimple ang proseso ng pag-a-apply ng mga OFW. Yung pag-apply, yun yung kagandahan sa aming programa. Mobile app lang po ang kailangang i-download ng isang gustong maka-access ng samut-saring programa ng SB Corp. So dito po, yung kapatid nating OFW na gustong magtayo ng negosyo, download lang po yung app. Tapos po, napaka-basic po ng mga requirements. Ayon naman sa Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI, mahalagang mga ganitong intervention upang mas mapalakas ang mga maliliit na negosyo at matulungan ang mga OFW na nagnanais magsimula muli ng kabuhayan sa Pilipinas. Bukod sa puhunan, mahalaga rin anya ang mga hakbang na magpapalawak sa merkado ng MSMEs, kabilang ang digitalization at online selling. Sa ganitong paraan, naniniwala ang PCCI na mas mapapalakas ang MSMEs, lalo na dahil hindi na kailangan ng isang physical shop. Sa ilalim ng OFW Negosyo Fund, maaaring umutang mula 30,000 pesos hanggang 20 million pesos, depende sa pangangailangan ng negosyo. Ayon sa SB Corp,
1% kada buwan ang interest batay sa diminishing balance at walang collateral para sa mga loan na hanggang 5 million pesos. Gaya ni Nikki, posible ang bagong simula para sa mga OFW na nagnanais umuwi at magnegosyo sa Pilipinas. Kailangan lang maging matatag at maparaan para sa tatahakin na bagong yugto ng kabuhayan matapos makabalik ng Pilipinas. Oh, di ba? So picky ho ang mga sinasabi ng mga DDS na wala dang ginagawa ang ating gobyerno. Wala dang ginagawa si President BBM. Di ba? Dito natin makikita kung anong klaseng tao itong mga DDS. Kasi wala silang ginagawa mga kababayan, kundi guluhin lang ang ating gobyerno. Kasi gusto nilang mawala sa pesto si President BBM. Well, hindi na yan mangyayari. Bakit? Kasi nakikita na natin dito na unti-unti na ang naglalagasan ang mga DDS. Kaya nga yung iba, umalis na sa pangalang DDS mga kababayan, kundi SDS na. Hindi na DDS, SDS na. Sara Duterte supporter na mga kababayan. So yung DDS na pangalan, wala na. Amoy itats na yan. Diba DDS? Wala na yan. Ganon na lang yan ang DDS. Kaya hindi na ho natatakot yung mga pro-admin supporter. Kasi lahat ng mga sinasabi ng mga DDS, yan ay pananakot lang. Yan ho ay panloloko lang. Yan ho ay pambubudo lang. Diba? Puro kapikian lang. Mga kababayan ko, galing tayo sa mga mainit na issue, mga good news, dito na naman tayo sa good vibes. Gusto mo nyo ba na matawa? Dito tayo sa 4 Alas kasi nga nag-guest nila si Yuse Claire Castro. For more details, let's watch this. Ano sabi ni Marcoleta? Ano? Pakapalan na lang daw ng buho. Ay! Kaya lang, pero in fairness to Senator Marcoleta. Bakit naman yan? Siya yung pinaka-importante sa Senate. Alam niyo ba bakit? 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 Kasi di ba yung mga important at tawag sa kanila, bigwig? Akala ko yun, pinahon pa pala yung sarili. Ay, nag-improve na yung delivery niya. Buka ng joke. Natuwa ako. Ay, nako. Prof, kita David. Yeah. Ano naman ang sabi ni Lacson? Uy. Ano? Pakapalan na lang daw ng mukha. Talo pa rin. Talo pa rin siya. Check! Talo sila ni Robby. Dahil mapagkumbaba siya. Bakit? Bakit? Maba talaga. Pataasan na lang daw ng IQ. Patay. Di ba, nag-file sa kwan eh. Magpa-file daw sa Supreme Court ng tawag dito, signature campaign para pabalikin si Digong. Di ba, ang taas ng IQ. Easy. Pumirma na ba, Sek? Pero may mas tatalo pa kay Robin. Sa kanya pagkapakumbaba? Oo, meron. Sino? Siyempre si Senator Amy. Uy, bakit? Dahil siya ang pinaka magpakumbaba. Walang yabang niya. Walang yaman. Walang personalan. Chinak. Personalan, baka hindi mo na maging kliyente yan. Si Yusek Pero. Teka, talo sila lahat dito, Pasyo. Saan? Si Kwan, nakita mo na ba yung kanyang billboard? Oo. Mr. Sex. So, talo sila dito, Pasyo. Bakit? Sa pababaan ng standard. Parang meron naghahabulan. Race to the bottom. Kasi sa next week ko na bagnit. Pababaan ng standards talaga, no? Di ba hanggang alas 3, puro ganyan. Ay, pero teka lang, maiba tayo. Sige. Sabi, noong March 11, marami daw galit Yun nga. ng mga tao. Bakit March 11? March Ang significance 11. nun. Dahil dinala daw si dating Pangulong Duterte sa anniversary. Tama. Pero hindi lahat ng tao malungkot at naggalit. Birthday yon ni General Nick Torre. Happy birthday! Kakanta sana tayo. Sa may taong masaya na. I'm sure. Hindi ko siya nabate. Magkasama pa naman kami kahapon. Na isang kuyungkan, Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Programa namin ni Kristan. Hey, happy birthday. Belated happy birthday kay MMDA.
head. General Manager, ibang head. GM. There's a confusion there. There's a confusion. I'm Always propagating confusion there. fake news, aren't I? General Victoria, belated happy birthday mula sa iyong 4 Alas family. Plus the Queen of Spades. Kasama ka doon, ma. Family na tayo. Lalo na, ang ganda ng suggestion ni Vice President Sara. Ano? Sabi niya ay, huwag kayong magbisikleta, huwag kayong mag-carpooling. No? Baka nagkamali na ng basa? Bakit daw, Sek? Hindi ko nga alam. Talaga, sinabi hindi siya nag-joke. Sinabi hindi joke. May binabasa kasi ata siya teleprompter. Siguro, I don't know. I don't even know. Pero hindi siya AI eh. Parang ganun. Since we're talking about... Ganun ba talaga siya lagi mag-suggest? Baka may malalim sang suggestion, hindi natin maarok. Dahil tayo kasi mga karaniwang tao lang. Siya kasi pangkaraniwan. Hindi, saka meron siyang bolang kristal. Diba? Nakakita siya ng mga future. Diba? Yung future about war. Nalaman niya. Problema, sabi nga natin, nung unang pumutok sa Middle East, February 28, wala siya sa Pilipinas. Nagbabakasyon. Ba't hindi niya napakinggan yun? Meron siya supernatural power. Makadala ni Pastor. Talagang supernatural. pero si Harry Roque, meron din bolang kristal. May bola. Diba? Sa Francisco. Lagi. Baka pinahiram. Hindi na-charge yung dito. Nakita niya sa bolang kristal. Si Mr. Supranational. Pero hindi niya nakita na siya ay magiging fugitive. Kala ko sabihin niya, gagamitin kayo Sec John Vic. Sige. I'm home. Napanood mo yun, Yung pagbiyahe niyo, ma'am, sa New York, anong kinahitnan na nun? At anong equation yun para sa mga Pilipino? Okay, unang-una kasi, di ba, nung pa dapat pumunta ang Pangulo sa New York para sa UN, kaya lang di ba nagkaroon ng rally, ayaw niyang umalis. Kumbaga na-postpone. Kung hindi pa pupuntahan ng Pangulo itong February na to, March, no? Ang election kasi is June na eh. Yes, correct. So kung hindi pupunta ng Pangulo ito, para ligawan, di ba? Yung mga miyembro ng General Assembly para makuha natin yung non-permanent seat sa UN Security Council, wala nang panahon. And that was really the right time for him to speak dito sa UN. Correct. And at the same time, ito rin yung pinakamaraming tao na pumunta because nagse-celebrate din sila ng Women's Month. Correct. Yes, exactly. Oo. At hindi sinayang ng Pangulo yung pagkakataon dahil nakipag-meeting din siya. Meron siyang mga business engagements na kumbaga, meron siyang nakuha. Na-maximize na-maximize yung kanyang travel. So, hindi ito bakasyon. Hindi ito action-action. Hindi ito bakasyon-bakasyon, kundi action ito. May binanggit yung isang senador ang sabi, anong pakinabang naman natin sa pagiging membro niya kung kahit non-member? Senador ba? Oo, parang Hindi, gano'n. mali ka. Nabasa ko yun sa Global Times. Okay. Yung mouthpiece ng Communist Party of China. Bago yan. Iba pala yun. Binansagan mo na naman. Negatibo yan. Apply sa UN Security Council. Permanent member sila? Lumabas siya na. Permanent sila. Permanent member sila. Dati kasi, binabasa ko yung Global Times para sa posisyon nila dyan. 1 hour after, meron tayong senador na nagsabi, pareho. Naging parot? Oo, pareho. Parang nga nung 2 months ago, nabasa ko sa Global Times, wala namang coordinate siya eh. West Philippines. Tapos, same day, mayroong isang senador sabi na, wala naman tayong coordinate. Kaya, advice ko lang sa inyo, wag na kayo magbasa ng Global Times. Kailangan hanapin nyo pa yung translation eh. Ngayon, makinig na lang kayo sa Senado. Ganun yun. So, pareho din pala sinasabi, so sa Senado na lang tayo makinig. Sakto. Pero yun ang problema kasi, di ba? Kapag ka ikaw mismo, Pilipino ka, ikaw yung nagpapabaksak sa integridad ng Pilipinas. Imbes na ipagmalaki mo, Pangulo mo, nandoon, ipinagmamalaki ang Pilipinas, tapos ikaw maghahatak pababa, para ka talagang talangka. Diba? Talagang talangka ang dati. Wala ba kayong bayong dito? Easy. Para magsusoto ko, para makapili. Bayong kasi, hindi na nagsusuot ng bayong eh. Barong ang suot. Yes.
Mainit na. Nainit ba? MTR3. Parang ang hina ng aircon natin dito, ang init ng studio. Ay, sige, bago mag-gap. Sige. May isang tanong lang daw si Direk bago tayo mag-gap. Ba't ka daw nakakulay pink? Nagkataon lang. Teka lang, yung socks niya. Hindi ba sa ilaw lang? Really orange yan. I'm wearing pink socks. Kasi, women's Magkaiba yan. Pag si Yusek Claire nagsuot ng pink, ang tawag dyan, political statement. Yan. Pag si Alan nagsuot dyan, ibig sabihin yan, sip-sip. Sikopan. Diba? Ang sarap ng salita, Sek, no? Anong kahalagahan para sa'yo pag nagbibitaw ka ng salita, lalo na pag tinatanong ka ng mga tanong sa palasyo? Anong kahalagahan ba nun? Unang-una, syempre, kapag may tanong, iisipin ko muna, kailangan kong gamitin yung utak ko. Hindi pwede yung galing. Galing sa kaibigan lang. Is dyan. Pwede ka noon Lalo na leader ka. Una, syempre dapat meron kang resibo. Yan. Yun dapat. Kasi pag wala kang resibo, hindi ka paniniwalaan. So, yun talaga yung pinag-iingatan ko. Unang-una, lalo na pag nasa podium ako. Kasi kung nasa vlog lang ako, I mean, although ako, lagi naman ako gumagamit ng mga resibo doon. Pero iba kasi pag nasa podium ka, iba kasi nire-represent mo doon Yun. So, dapat mahalaga sa bawat bibitawan mong salita, meron kang pagsasandigan. Pinanghahawakan. Lalo na siyempre, Pangulo, gobyerno natin ang subject matter doon. So, kaya doon sa mga nagmamarunong. Sino kaya? Mga nagmamarunong. Diba? Wag niyo nang gamitin yung utak kung wala naman siyang nilalabas na tao. Pinagkituloy niya sa vaccine. Daman-daman mo yun Kasi makakagulo lang kayo sa Pilipino na yung iba inosente, na maniniwala agad sa'yo kasi leader ka. Yung pala lahat na nang gagaling sa bibig mo, tama, imbornan. Okay, so kasama din natin, nandyan si Felma Cabato from Toronto, Canada, Luisito Niedo, Josephine Gallego, nandyan din si Axel Sainen from Riyadh, Saudi Arabia, hi to Evelyn Garcia, Shirley Rizman, Tony De Los Reyes, Tess Paraon, nandyan din si Rosalinda Gale, Matandang Pugi from Musang, Leyte, isyatat natin si Flaviana Abila from Vancouver, Canada, Maruha Con from Germany, nandyan din si Nenita Teresa from Angono, Rizal, Kiko Esdrelon from San Jose del Monte, Bulacan. Hi to Salvacion de la Cruz, Marinel Bascos, Leonardo Manansala, Babylin Ranet. Nandyan din si Aspernito and hi to Trening Lozano. Okay, mga kababayan ko, ipapakita ko sa inyo ang vlog na to. For more details, let's watch this. Meron po ngayon na parating na March 16 and 17. Ito po ang ating impeachment proceeding ng ating VP Sara Duterte. At ngayon po ay nanginginig-ginig at kinakaba-kabahan na po ang kabilang kampo. Boss Mike. Bakit nga ba? Kasi nga, sabi nga natin kanina, paano kakabahan ng isang Sara Duterte nagdedemanda nga? Ang problema nga, ang dinidemanda niya nga, biro mo, ang saklap, no, dinidemanda mo isang preso. Di ba? No? Nakapreso na, dinidemanda pa. Kaya nga, paano kaya yun, no? Sino kaya nagpayo sa ating medyo walang kautak-utak na vice-presidente para payuhan ng ganon? Kasi nga, ganito yan. Sa akin lang, siguro baka natatakot siya sa isang preso. Tama. Sa mga sasabihin niya at ibubunyag niya sa paglilitis sa Kongreso. Kasi alam naman natin na talagang balitang-balita na ang Ramil Madriaga na tinatanggi ni Sara Duterte ay marami ng mga lumabas na mga litrato, mga video na lagi silang magkasama. Uy, by the way meron akong shinare sa inyong video na kung saan itong si Sara Duterte, tinatanggi niya nga na hindi niya kilala itong si Ramil Madriaga. Pero there's a video clip na sabi niya, "Happy birthday, Sir Ram!" Pero meron diyang resback ang mga DDS, sabi AI daw. Mapapaliwanag niyo bang AI? Meron na siyang karatula, pinagmamalaki itong si Ramil Madriaga. Ang sabi niya pa nga, "Happy birthday, Sir Ram!" Sasagutin ko yung AI. Alam nila kasi na gawain nila yon. Oo nga. Yung gumawa ng mga peking video at AI generated video, sila talaga gumagawa nun.
Ginawa nila kay Presidente. Saldico. Oo. Ginawa nila kay Pangulong Bongbong. Tama. Lahat bistado. Oo. Kaya yung gawain nila, madalas talaga nilang binibintang sa kampo ni Pangulong Bongbong at sa iba. Actually, wala naman pakialam si Pangulong Bongbong kung ma-impeach ka. True. Dahil lang sabi nga niya, abala. Ngayon, may mga mambabatas na hindi pumapayag at sumasang-ayon sa ganon na dapat, kung may kasalanan, managot. Siyempre. Ngayon, mukhang naisip din ni Pangulo na kailangan nga talagang ganon na managot. O kaya, kung ano na lang daw yung trabaho ng House of Representatives, gawin na lang nila. Kung mapapanagot si Sara, di mapanagot. Kung may kasalanan, may kasalanan. Kung walang kasalanan, walang kasalanan. Oo nga. Ganun lang kasimple yun At hindi din naman pinagbabawalan ng gobyerno kung gusto nyo ding i-impeach itong si PBBM, may mga nakapag-file din naman, diba? So, Tama. fair and square lang naman yung government dito. Well, palakasan na lang ng ebidensya. Ini-impeach yung presidente pero kulang-kulang kayo ebidensya. So, at the end of the day, sino yung napahiya? Di kayo. Oo. Diba? Tsaka may hirapan po silang patunayan nito kasi nga po, meron na rin pong mga feature na kasama po si Jingo Estrada, si Harry Roque, si Sir Ram at si Sara Duterte. Yung po ay picture. Pero actually po, meron pong video yan. Hindi lang po nilalabas dahil meron pong tamang proseso na ilabas yan. At tamang pagkakataon. Tama. Kaya maghintay po kayo na malalaman niyo po kung gaano po talaga kasinungaling ang vice presidente natin. Kita niyo po, paano niyo na po nasabi na ang bike po ay kailangan nating gasolinahan. Diba? Napanood mo rin yun? Oo. Napanood namin. At saka meron pa bago. Ano? Alam niyo yung bago? Ano yung bago? Ang bago ngayon, sabi, wag daw gamitin ang batas. Para sa pansariling kapakanan. Para daw sa etc. Oo. Ang alam natin siguro, napag-aralan naman natin to sa Araling Panlipunan, ano? Yes. Na kailanman walang hihigit sa ating batas. At kailanman kailangan mo talagang gamitin bilang kaagapay sa iyong karapatan. Oo. Bilang Pilipino, ang batas. Kay naagrabyado tulad ni Mima. Naghabla dahil naagrabyado siya. Siyempre gagamitin niya yung batas. Siyempre. Para saan yun? Para sa sarili niyang kapakanan yun. Ni Sara na kailangan daw wag gamitin ang batas. Siguro dahil nasanay silang mga Duterte na hindi ginagamit ang batas kundi shortcut. Di ba? Yan. Pangit yun. Yung Hindi naman- sinushortcut ng batas. Gumawa pa tayo ng batas tapos hindi naman pala na susunod. At hindi pala susundin ng mga Duterte. Lalong-lalo na si Sara. At paano ba yan? Meron din akong napabalitaan na itong si Kitty. I don't know kung nabalitaan nyo din to. Ano? Si Kitty Duterte, ban na daw pala sa International Criminal nabalitaan Court. na namin. Oo, dahil nga po ay pumunta sa ICC, laseng, tas nagwala. Alam nyo mga minamahal, okay lang naman na uminom. Walang masama dyan. Okay lang kasi lahat naman tayo nakakaranas at dumadaan sa problema. Pero yung hindi natin nare-respetuhin yung institusyon, parang inaakala ata nila na yung ICC ay parang Davao at inaakala nila na yung kanilang tatay ay presidente pa, wag yung dalhin yung ugali yung aso, ugali yung International Criminal Court. Nasanay kasi Mime. Nasanay sila na hari-harian. Oo. Para bang nakatikim nga lang kako ng kaginhawaan. Abay feeling nila habang buhay na yan. Tama. Alam nyo, ang buhay kasi parang gulong. Oo. Na minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim. Tama. Di ba? At yun na nga, nabanggit. Parang ano yun, gulong ng buhay. Yan. Napasayaw ako dun, Di ba? Dito nga, sa nabanggit ni Mima na itong nagngangalang Kitty Duterte na binan ng ICC sa pagpasok nga daw at pagdalaw daw niya sa tatay niya na lasing o bangag, ano? Oo. Eto na yung masasabi natin na taliwas talaga yung mga utak ng mga DDS Oo. Etong kulto ni Duterte. Bangag sila ng bangag sa Pangulo, nakikita naman sa mga Duterte yung pagiging bangag. Tama.
mga kababayan ko, Katie Duterte, pumasok sa ICC. Lasing! Bangag na bangag! Ang tunay na bangag, mga kababayan. Kitty. Di ba? Di ba? Yun nga po eh. Usapang ICC tayo, sabi nga ni Mima, di Boss Mike. Binibigay po natin itong pagkakataon para po magsitayo po tayong lahat at sabihin natin na happy anniversary, Itay. Happy anniversary, Itay! Happy birthday. Tatlo kami. Ina mo! Tatay nyo, karton. Happy anniversary sa'yo. Sabi nga ni Harry Roque, manatili po sana kayo habang buhay dyan. Di ba? Sabi ni Harry Roque yun eh. Oo. May the rest of your life is spent sa jail. Yan yung sabi ni Harry Roque. Uy, paano ba yan? Masakit tatang parang na-back to yun, no? Lahat ng sinabi nila, tingnan mo, nandun sila ngayon sa ibang bansa, hindi makauwi sa Pilipinas. Kasi nga ganito, no, sinasabi nila sa atin, siguro naranasan nyo rin, may makakarma rin kayo. Pagdating sa karma, tila baliktad. Sinalo nila lahat. Dahil sila nga yung mga kinakarma ngayon eh. O tignan nyo, nasaan sila ngayon? Diba? Nagtatago. Si Sara Duterte, feeling strong, feeling matalino. Sabi ba niyan mali-mali daw yung ginagawa. Kung siya daw yung gagawa nun, malamang perfect. Pero kung makita niyo naman kung paano magsalita si Sara Duterte, walang buhay. Mali-mali eh. Walang buhay. Di ba? Meron namang iba. Pa-English pa. At kung pakikinggan, mali-mali. Hindi ko alam yung kantang yun eh. Mima, magkakaedad ka rin. Di ba? Meron gano'n pa English pa. Tignan nyo, pasabi-sabi pa si Sara Duterte. Ano sinabi niya pa, Boss Mike? 2022 pa lang daw po. Alam niya na yung digmaan. Kita mo naman, Ayun siya, si Madam Aure. Hindi kasi si Sara, alam mo, parang si Marcoleta, bida-bida. May masabi lang para masabi na matalino siya. Pero kapag kauunawain mo maigi, kahit nga hindi na titignan mo lang, mong bobo siya. TDS, feeling matalino si Sara? Kasi nilamon na kayo na sistema ng mga Duterte. Tama. Hindi ganon. Matuto kayong umusisa. Ay, may message ako kay Senator Rodante Marcoleta. Sige. Senator Rodante Marcoleta, research ayaw, bash gusto. Itong si Ping, hindi na nga siya pinapatulan. Alam mo, kung itong si Ping Lacson mapagpatol, siguro yung sose mo, pinatulan niya na. So, ibig ba sabihin, iiwan na natin si Sara at pupunta na tayo kay Marcoleta? Parang gano'n na nga. Hindi pa ako tapos kay Sara. Gulpi mo! Go. Gusto kong, itutukan to si Sara eh. Sige. Na para bang lagi na lang nagpapabida. Kita nyo ngayon. Bida-bida. Kita nyo ngayon. Hindi, yung sa 2022, alam niya daw yung gera. Ano masasabi niyo doon? Eto nga, sa akin yung 2022, mukhang nag-ala Madam Auring Canyo. Pero etong sagot niya na madali lang naman na magpadala ng eroplano diyan sa Middle East habang ginigera. Ang tanong ko at ang ko sa kanya, gawin mo. Nung panahon ng sinasabi niya yung kasagsagan yung mga missile lumilipad. Ngayon sarado pwede na. ang airspace. Hindi, ngayon pwede na. Ngayon pwede na. Bakit hindi pa rin niya gawin? Pwede niya naman noon din na habang lumilipad yung mga missiles, hiramin niya yung eroplano ni Chubby. Tama. Kaalyado niya naman yun. Di ba? Magkaalyado sila. Manong Chubby, baka pwedeng hiramin yung mga aeroplano mo. At tulungan natin yung mga kababayan nating OFW na reklamo ng reklamo. Tama. Yung mga salita ng salita doon puro mga DDS din Pero nung nag-open na, pwede ka nang lumipad, pwede ka nang umuwi. Hindi naman umuwi. Hindi naman umuwi. Kundi na natili rin sila ron. Natili rin sila doon. Di ba? So maraming mga DDS na mema lang. Nagmamana na kay Sara. Ang problema kasi dito kay Sara Duterte, hindi niya alam yung ibig sabihin ng action speaks louder than words. More talks lang, pero
election. Alam mo, Vice President Sara Duterte, makikita namin na naglilingkod ka, na mahal mo ang taong bayan, kung nakikita namin kumikilos at gumagalaw ka. Kaso ang nangyayari sa kanya, more on broadcasting. Hindi ka naman ata inelect ng taong bayan para maging vlogger. Hindi ka naman, okay, sige, go. Susundan ko yung sinabi mo. Sige. Eto na nga ngayon, ano? Sabi nung malaki mata, malaki mukha, malaki katawan. Siguro, ulitin ko. Malaki mukha, malaki katawan. Ibig sabihin, pag tinignan mo, parang nanay ni Arn. Di ba? Kilala nyo siguro yun, ano? Sabi ba naman, parang reporter daw si Pangulo. Ano tingin nyo kay Sara Duterte? Kaya nga Parang teacher ng nursery. Pagka nagbalita at nag-uulat, daig pa yung pag-asa. Eto na po, mag-ingat po kayo lahat. Dahil may paparating na bagyo. Mag-ingat po kayo dahil may aftershock. Mag-ingat po kayo kasi umuulan. Tawag nyo ron. Nagre-report na Tsaka si Sara, mapapansin mo, wala po talaga sustansya yung utak. Kasi nga po, nakita nyo naman po, eto pong UN na ginampanan po ng ating Pangulo at pinipigilan pa nga ng ibang senador dyan na may piluka, nakita nyo naman po kung gaano katalas, kung gaano kagaling ang pagdi-deliver po ng speech ng Bongbong Marcos. Imagine niyo po na if ever po na si Sara Duterte po ang presidente po ng mga DDS ay mailuklok natin diyan sa UN bilang isang guest council, isipin niyo na lang po ano pong i-deliver ni Sara na mga speech diyan. Susundan ko yung kita mo naman yung pananamit na gwapong-gwapo ang Pangulo. Viral sa FB ko. Yes. Ay, babiruin mo, sabi nung isang naka-Rolex, naka-Gucci. Putik na yan, mga kababayan. Pinintasan yung pananamit ni Pangulo. Pero siya, naka-Rolex, naka-Gucci, pero mukha pa rin long katuts. Mukha pa rin long katuts eh. Sino ba yun? Siguro naman, pagka tinitigan nyo, hindi na ako magsasalita eh. Diba? Titigan nyo mula ulo hanggang paa. Makikita nyo talaga nakakadiri siya eh. O para bang kahit babae, hindi papatol sa kahit pasabihin nila na tomboy siya. Paano mo naman maaatim na romansa yung ganong klase? Si Buangzon ba yan? Si Buangzon ba yan? Hindi ko nakakasulasok eh. Yan din yung nagsabi na na nakakasuka daw yung station nila eh. Pero tingnan nyo, nandun siya ngayon sa station. Ito na, clue ko sa inyo. Kain suka. Yan yung laging nagsasabi na hindi daw siya DDS. Ba't ganun kaya sila, no? Hindi nila maamin-amin na sila ay DDS. Kinakahiya nila. Ay, alam mo, tayo, loyalista tayo. Proud tayo sila, parang natay-tay talaga yung loyalista na nagtanggi na loyalist sila. Yung mga DDS, ang dami nang nagtanggi. Uunahin ko sino? Si Kiko Barsaga. Yung nanay ni Arn. Alam nyo yung nanay ni Arn? Yung malaki mata, malaki mukha, malaki katawan. Tapos yung buhok niya, hawig kay Marcoleta. Tapos etong si Libiste. Libiste, tsaka si Bonson. Di ba? Si Erice. Tinatanggi nila sila hindi daw DDS. Ano ba ang nakakahiya pagdating sa katagang kan DDS? Eto, Boss Mike. Actually, kaya sila nahihiya sa word na DDS kasi yung original na DDS, sobrang salbahe. Parang ayaw ata nilang ma-connect doon sa pagiging salbahe ng pagiging DDS before. Kasi diba yung original na DDS, mga kasuklam-suklam ang ugali, mga mamamatay tao, mga walang halang sa bituka, 'di ba? So parang kinasusuklaman nila yung original word na DDS, kaya ayaw nilang matawag silang DDS. Susundan ko na. Ibig sabihin, kung ang pagbabatayan natin loyalist at DDS, diyan pa lang maliwanag na. 'Di ba? Na kung saan ka talaga. Yes. Na kung saan ka nakapanig na bakit? Diyan sa DDS ang daming nagtatanggi. Loyalista, bihira kayong tanggapin dito eh.
si Sara Duterte, Impacta, Jablita, Chakilita, ay umiiyak ngayon. Bakit kamo? Usapang DDS kasi. Kasi po, nabiktima daw ang kanyang anak ng fake news. 'Di ba? Ana nga namang manggaling yan sa mga loyalista. Ang nagtatanggol lang kay Sara Duterte ay mga DDS. Sabi ng anak daw niya, di umano, ay wag daw api-apiin ang nanay niyang Impacta at dahil kawawa naman daw lingkod sa bayan. Sino ba gawa nun, Mima, sa tingin mo? Alam nyo, mga minamahal, ito pag-usapan natin si Sarah. Research, ayaw. Gusto. Di ba? Di ba? Paninira, gusto. Research, ayaw. Tama. Ikaw, naniniwala ka ba sa atin ang galing yung fake news na dinamay pa yung anak niya? No, hindi tayo gumagawa ng fake news. Lang din yung gumagawa ng fake news, tapos kinakagat lang din nila, tapos ang ending isisisi sa atin kasi ganun ka lang yung kanilang mga bituka. Kaya nabiktima kayo ng sarili nyong lason. Oo. Kasi nga, kaka-fake news nyo, hindi nyo napapansin, nasa inyo na mismo ang tuklaw sa inyo, ang sarili nyong lason. At tama naman po yun kasi kami na-briefing kami dito na kapag may mga bata ay wag pong idadamay. Kapag may mga bata, as much as possible, wag kukuwanan. Mga DDS na yan. Miski nga po yung mga biktima ng EJK killing, ng mga batang namatay, pinagtatawaran nila. Ganun po yan. Hindi maganda. Oo, pati ba naman Diba? Baby na baby. Like parang pinopost pa nila na parang kasalanan pa ng sanggol na mamatay siya. Tama. Diba? Alam niyo mga minamahal, yes, we have a different views, we have different opinions, Yes. political perception. And Yes. there's nothing wrong with that. Pero ang pangit kasi neto, yung pinipersonal nyo na masyado, yung politika. Kasi mga minamahal, hindi talaga dapat tayo nag-aaway-away nang dahil sa politika. Dapat yung mga politiko ang nag-aaway-away dahil Tama. kanilang politika yan. Tama. Tayo dito, dapat nagiging battleground kasi yung yung politics na supposedly dapat sila yung nag-aaway-away dyan kasi Tama. sila yung nag-aagawan sa pwesto. Tama. Dito, masyado silang naging fanatiko to the point na parang, tingnan nyo, si Digo, kahit karton na dinadasalan, kahit pansit kanton, dinadasalan na ito daw yung magpapalaya kay Digo. Huwag ganon. Huwag nyong gawing buhay ang politika dahil di naman kayo tutulungan yan ni Digo. Alam mo kasi, ganito, no? Para bang yung mga Pilipino, dahil nagiging kampi-kampihan, para bang tuwan-tuwa sila riyan. Sa totoo lang, wala naman kami dito kung wala sila Bakit po kanyo? Kung hindi naman po sila magiging kalaban ng gobyerno at mapanira sa mga namumuno, hindi naman tayo magsasalita Oo. Kaya nga sa isang istasyon o sa isang event, may mga may mga nagsasabi na nagkaroon lang daw ng social media, dumami na yung tanga. Sa akin naman, baka nakakalimutan na itong mga ito na hindi porke mataas ang antas ng inyong pinag-aralan, Tama. Oh, ayun na ang tama. At isa pa, ang social media ay nagiging paraan. Instrumento ng mga kababayan natin para magsalita ng kanilang nararamdaman. Tama. At sino man ng bawat individual. True. Na magpahayag ng kanyang opinion, damdamin at nararamdaman. Bakit inyong sasabihan na mga bobot, mga mangmang? Yan na nga yung sinasabi ko, Boss Mike, na politics should not be the battleground of the Filipino people. Hindi na dapat tayo nag-aaway-away dahil sa politika. Kasi, 'di ba, yung mga politician na yan, lahat naman yan, ang daming mga kurap dyan. Aminin nyo man sa hindi, mga kurakot yan. Meron lang talagang mga vloggers na meron silang pinapakalat na narrative na sinusundan kasi mga bayan. Tingnan ninyo pati kaluluwa, 'di ba? Binabayaran, okay lang sa kanila na mabayaran, kumita lang ng pera para lang suportahan ng isang politiko. Alam nyo, lang naman talaga dito, tayong mga vloggers na nandito sa administrasyon, naninita tayo, kahit gabinete, sinisita natin. Di ba? Hindi po tayo talaga nangungonsinti rito. Na kahit mga gabinete, ayan nga, katulad ni Boss Mike, paborito niya si Romualdez,
at kami naman, kampi kami kay Romualdez, ganun po kami dito. May nire-respeto namin ang bawat opinion. Ako sundutan ko At yan, ha? talagang pinapakita namin sa inyo na kung nakikita namin mali, inano namin, hindi. Katulad ng mga DDS. Basta mga abnormal na mga politiko pumapari kay Duterte, kakampihan nila. Korupsyon, kakampihan. Kami naman, di naman kami kumakampi sa mga corrupt na public official. Tingnan nyo, kumakampi kami kay Martin Romualdez kasi alam namin na hindi siya corrupt. Yun! Ayoko nang mag-talk kasi ayoko nga makasakit ng damdamin na. Kasi ayoko nang magsalita baka kasi makasakit ako ng damdamin. Pero sang-ayon ako doon sa sinabi ni Mima na yung mga politician na yan, hindi ko naman nilalahat, hindi ko rin mga corrupt talaga. Diba? Oo. Alam naman yan ng karamihan. Ano? Alam namin kung sino yung mga corrupt na politician na yan at alam namin kung sino yung mga nagbabayad na yan. Oo. Ikaw ba? Isa-isang susuporta mo yung nananawagan na one time, big time, sabit-sabit sa weteng. Susuporta mo pa ba? Hindi, kahit bayaran tayo ng malaki. Eto nga Si Bingot pa, yung Mike Bingot. Yung yung nakasama ng 18 Marites ngayon. Eto nga alam nyo sa mga DDS, hindi ko lubos maisip kung bakit pinakikinggan nila yung tao na nagsasalita na ang hirap unawain. Tama. Nung nung vlogger nila, sabi ni Chavez, ha? Yes, nauunawaan nila. Diba? Oo. Ganon sila katindi. Kahit hindi nauunawaan, naiintindihan nila. Oo nga. Pero hanggang doon lang siya, sinasabi siguro yung tenga dinidikit na sa speaker. Di ba? Ganon sila kasuswetik nga nila, ayaw nila sa fake news. Mga tarantado, ayaw nyo sa fake news, kayo yung nagpapaka. For example, ito yung nakakatawa, Boss Mike. Kahit nga sila palpak Boronic video. Sabi may part 2. Hanggang ngayon, walang nilalabas. Wala. Hindi, may part 2, part 3, part 4, hanggang part 6 daw yun. Wala namang nilabas. Yan yung problema. Na ginawa niya ng 18 Marines. Mayroon daw part 2 yung 18 Marino na to. Ang yan? Merong series. Ito na nakapagtaka Malaman nyo na fake news ang isang narrative kung kailangan pa nilang gumawa ng series at hindi na lang nila gawin na isang bagsakan. Kaya ang daming butas ng 18 Marines na to. Maniniwala ka, Boss Mike, tanungin kita. 18 sila na nag-deliver. 18 sila. So magkakaiba sila ng timeline, magkakaiba sila ng pinuntahan. Tama. Affidavit nila, joint affidavit. Yes. Siyempre, diba, kapag meron kang affidavit, dapat kung ano lang yung personal knowledge mo, yun lang yung ire-report mo. Kaso ano yung nangyari? Diba ang nangyari? Tingnan ninyo. Pa-interview sa NBI. Yes. At beside mga minamahal, bukod sa ayaw pa nilang magpa-interview dito sa NBI, mukhang okay lang ata sa kanilang makontent sila. Alam mo kung bakit ayaw nila magpa-interview, ayaw nilang magsalita? Bakit? Kasi mahirap nilang patunayan na magkasya sa isang maleta yung 56 million hanggang 70 million. Tama. Sa 14 at sa 15 makikita nyo. Isipin nyo kung paano magkakasya. Dadaling ko na yung pinakamalaking maleta. Tapos imagine nyo, ang ilalaman natin 56 million to 70 million. Kasi yun yung sinasabi nila. Malabo talaga. Tapos 7 kilo luggage lang daw nagkakasya yung ganong kalaking pera. My goodness. Tinakbuhan po nila 18 Marites ang NBI. Gaya nga na sinabi ni Mima, ayaw po nila magpa-interview one by one. Ang gusto nila, sila ang abogado nyo dyan. Meron pang tupasyo, meron pang depensor, meron pang baligod. Sino po ba talaga ang abogado dyan? Sobrang humahanga pala tayo sa panibagong NBI director na si
Melvin Matibag. Oo. Ultimato yung asawa ni Mike Defensor, pinatawag. Oo. Siguro naamoy ata kasi di umano mayroong napabalitaan na yung kotse daw ng asawa ni Mike Defensor abay nagamit. Oo. Pag-deliver ng pera. Ngayon, itong pinagtataka ko. Sir Mike, Defensor, hindi Sir Vera ha. Sir Mike Defensor, ito yung nakakapagtaka. Kung talagang wala namang alam yung asawa mo, bakit hindi mo na lang pasiputin? Hindi naman ibig sabihin na mayroon siyang sabi na is guilty siya. Tama. Kailangan lang talaga siya ng NBI kasi para sa pankaragdagang impormasyon. Tama. At magpaliwanag. Di ba? Magpaliwanag. At saka, eto pa, ang matindi dyan. Dahil nga dyan, na nabubuking na, tila ba ang propaganda ibo nila kung sino pa yung mga witness yun ang iniimbestigahan. Paano mo naman na hindi iimbestigahan kung hindi tugma-tugma? Hindi tugma-tugma yung mga pahayag na mga sinasabi nila. Sabi nung isa, parehas na tao lang ang nagsabi. Nag-deliver kami sa Ilocos. Tapos tinanong uli, naging 3 na lang. Ay baka sa susunod na tanong, 1 na lang yan. O baka sa susunod, hindi na sila nag-deliver. Tama. Diba? So iba-iba yung mga sinasabi ng bawat isang testigo na nilabas nila. Ang dapat lang daw talaga ang bodyguard ni Saldico. At yung iba dyan ay nakikisibet lang. At bodyguard di umano ng isang vice president. Yung 8. Yung 8 dyan. Baka vice president sa Portugal yan. Baka kasi nga, actually, 4 lang po ang may direct driver. Yan po ang lumalabas sa investigasyon ng NBI. Pero ngayon, sa affidavit nila, pinapalabas, lahat po silang 18 ay nagtutulong-tulong sa pagdi-deliver ng ano naman po nagiging malinaw yon. Ang galing-galingan mo naman, Mike Defensor, sa pagtatay-tay mo ng scripted. Okay? Scripted na istorya. Simula pa yan kay Gutese. Siya yung nagbigay dito kay... nasa ba si Gutesa? Hanggang ngayon, hindi na mapakita. Actually, yung maisingit ko lang, yung pagpilit ni Senator Rodante Marcoleta na paimbestigahan ito nga pong 18 Marines dito nga po sa Senate Blue Ribbon Committee ni Senator Panfilo Lacson, actually delaying tactics yan or panggulo. Can you imagine, magsisimula na po ang impeachment ni Sara Duterte, if I am not mistaken, March 16. Ngayon, parang ganito yung narratives, pagsabayin yon para ipaviral nila yung 18 Marines na mukhang maglo-lawyering ata. Itong si Senator Rodante Marcoleta habang ginaganap ang hearing ni Sara Duterte para diversionary tactics. Kagaya ng ginawa nila sa nung nagkaroon ng confirmation of charges si former President Duterte, tapos nagkaroon ng hearing itong si Sara Duterte sa House Justice Committee. Ano yung nangyari? Sinabayan nila ng 18 Marines. Di ba parang delaying tactics yung nangyayari ngayon? Pero alam mo, Mima, kahit anong mga paliwanag natin, kahit anong balita natin, kasi napakadali lang unawain ito Unang-una, ang pakilala, 18 Marines. Napatunayan na nga daw ng NBI na yung 4 or yung 6 ay hindi naman kailanman naging membro ng Marines. Tama. So doon pa lang kasinungalingan na Tapos doon pa nga sa mga sinasabi nila na hindi rin nagtutugma-tugma. Tulad niyan kay Trillanes, sabi binayaran daw ng dulya at ibinayad daw sa CC. Doon binawi-bawi nila yun Laban ubawi, parang si Marcoleta kay Lacson Magbawi. So ngayon, tanungin natin ng taong bayan, paano naman natin yung ganyang mga klaseng testigo na hindi nila alam kung ano ba talaga yung sasabihin at kung ano yung totoo. Kung ano yung totoo sa mga sinasabi nila. Ito kasi yung problema natin dito kay Senator Rodante Marcoleta. Napaghahalataan ka na, sir, napaghahalataan na itong si Senator Rodante Marcoleta. Can you imagine? Dito kay Gutesa, masyado siyang overtanggol. Then, nung nagkaroon ng flood control issue sa mga Diskaya, state witness, hindi naman nagbalik ng nakaw ng Kabanang Bayan. Paano mo gagawing state witness?
pagbabalik ng kanyang ninakaw. Tapos ngayon, pinupursue niya itong 18 Marines sa Blue Ribbon Committee. Si Ping, sabi nga naman ni Ping, paano natin iimbestigahan kung yung kanilang mga ebidensya ay hindi naman nagtutugma-tugma? Meron ngang hamon si Ping eh. Ayusin nyo muna yung joint affidavit ninyo. Sige, paimbestigahan natin yan. Sobrang pikon ata itong si Marcoleta dahil parang hindi nasusunod yung gusto niya. Tinitira na ngayon itong si Ping Lacson. Alam mo naman, tama naman talaga dyan si Senator Ping Lacson eh. Kasi nga, yung mga naratibo na pinapakalat ng makapal na piluka na yan ay hindi na po talaga karapat-dapat. Hindi ko nga patitawag Chinator o Chinatroll. Hindi, basta para yan Chinator tsaka Chinatroll eh. Kasi, alam nyo, tayo po, bilang Pilipino, mulat po tayo eh, na ang simula ng binibigay sa ating kaalaman na ang mga nasasakupan. Pero ito pong Chinator na to ay binabago niya po ang mismong kinagisnan natin na kultura. Miski po yung mga nakadiskubre sa ating mga nasasakupan ay pinipilit niyang ibali. At sabi ni Ping Lacson, kung ano po ang naratibong pinapakalat ng China, ay yun din po ang naratibong pinapakalat niya. At paano mo naman masasabi na ibigay, hinahamon niya pa na yung, sige nga, patunayan niyo, nagsabi ako na kung tungkol sa China. Ano ba, yung panahon pa ba ng typewriter ngayon para hindi namin ma-review yung mga video? Mismo ang sinasabi mong i-give up ang KIG. Tinatanggi nga na sinasabi niya, ano ang ebidensya nyo na pinagtatanggol ko ang China? Yung mga natawa na lang sa sinasabi. Action, pinagtatawanan na siya eh. Oo. Mga kababayan ko, no? Sinalilito na rin sa kanya. Ayun. Na yung mga DDS, nalilito na rin kay Marcoleta. Sa totoo lang isa si Marcoleta sa nakakapagpahina sa kampo nila eh. Alam nyo mga kababayan ko, napapanood tayo ng maraming Pilipino. Kung makikita nyo sa mga ano ba, yung Kalye survey, kita nyo yung mga sinasabi eh. Sabi si Marcoleta daw hindi mo alam kung may matinong pag-iisip pa eh. Tama. Sasabihin niya ngayon puti, sasabihin niya nung nakaraan pula, ngayon berde na eh. True. Sasabihin niya oo, tapos hindi na eh. Ano ang isang yung ganyang klaseng tao, ano tawag ninyo dyan? Kredibilidad yan. Tama. Ba yung ganong klaseng tao na pabago-bago yung statement niya? Sa tingin ninyo, mga partners, yan. Sa tingin ninyo, itong si Senator Rodante Marcoleta, isa din kaya to sa mga binabayaran para maghasik ng lagim? Kasi ito meron tayong nabasa. According kay Philip Lustre. Si Philip Lustre, mga minamahala, isa pong batikang journalist na nakapagsabi na itong si Mans Carpio daw po ay nagbayad ng 350 million. According to kay Philip Lustre, na binayaran ka Mike Defensor, Attorney Levy Baligod, at itong 18 Marino, or baka pati natin itong si Senator Rodante Marcoleta. Kaya, I dare you, Mans Carpio, kung talagang hindi totoo yang paratang sa'yo ni Philip Lustre, bakit hindi mo kasuhan? Tama. Tama si Mima doon. Kung talagang totoo yan, minagnetic lifter mo ba sila? Diba? Minagnetic lifter mo ba, Mans Carpio? Kay Philip? Kasi Philip Lustre yun. Philip Lustre. Kasi nagdududa na po ang taong bayan eh. Kasi pinipilit natin ang naratibo na ang pangit naman na sakyan. Gaya nga na sabi ni Senator Lacson, na binibira niya itong makapal na piluka, na paano naman natin iimbestigahan ng mga taong ang naratibo, ano natin iimbestigahan ng 805 kung susumahin mo na up to date, hindi pa kayo natatapos mag-delivery kung totoo 105 billion, di ba? Siguro maniniwala ako kung sasabihin nila hanggang ngayon po hindi pa ho namin na-deliver. Yun, baka maniwala pa ako, no? Siyempre. Sabihin ng 18 Marines, yung mga pera po nasa amin pa po, hindi pa po namin natatapos na i-deliver kasi aabot pa ho ito hanggang 2029. Di ba? Ganon. Diba?
mga DDS na to, mga minamahal, kung ano-ano na lang din yung mga pinapaniwalaan nila. Galing nga po dito sa mga vlogger na kung ano-ano lang din yung mga pinapakalat na narratives. Oh. Magpapakalat ng, tingnan nyo ngayon, no, si... Totoo ba? Na ano? Na bakla daw. Sino? Sino? Kuya, nakinig ko lang to. Sino na naman yun? Yan. May Yung ba yung ano, yung mahilig kay ano, Ann Curtis? Oo. Boss Mike, bira. Narinig nyo rin daw yun ko. nga eh. Meron akong daw eh. Oo. Sino ite na congressman Oo. ng dyan sa tabi-tabi Oo. na nahuli daw ng asawa Oy. habang sumusubo? Oh! Oo. Sumusubo ng talong. Okay. Talong. Kala ko lollipop eh. Mula daw nung nahuli nga yun. Asawa. Alcaps ba kung sa Open number na to? secret na daw yan eh. Diyan QC. sa kanila. Oh. Hindi ko alam kung sa QC yun. Oo. Basta. Itago na lang natin sa pangalang Ano? Buntay. Grabe. Buntay. Hindi, Tentay Patis. Jutay na lang. At ang lalaki nito, di ba, si ano daw? Hindi, ang lalaking na-involve sa kanya, si Clint. Diba? Ang yun. Di umano. Hindi kami dito Di umano ay nalilig daw. Kaya Ganon. nagtataka pala, bakit ganon na parang yung naratibo niya na ang labo, di ba? Ano pa kasi? Gusto niyo ako na lang magsalita? Sabihin mo na kasi excited kami sa chismis So, na yan. Mahilig dito yung mga viewers Hindi, natin. walang kinalaman kahit kanino to sasabihin ko, liliwanagin ko. Galing lang sa panaginip ko. Sa panaginip mo. Ayon sa chismis ng meron daw isang kongresista na kung makaproject kala mo tunay na lalaki. Pero Alcaps naman. hindi lugar nila kung saan pinamumunuan din niya. Open secret na daw yan. Na talagang mahilig din sa mga malalaking talong. At talagang hindi na kailangang iprito. Nagawa namin free-speech po to ha. Ngayon. Apart po to ng freedom of expression. Pero may limit naman po. Kaya nga po kami ay nagbibigay ng disclaimer kasi may source. Hindi naman kami kagaya ng mga DDS na walang source tapos sasabihan na parang tanga pa yung mga viewers. Boss Mike? Ay, ako panaginip lang yung source ko. Panaginip po. Doon lang kinikwento ko lang yung napanaginipan ko. Isang araw, ang asawa ng isang kongresista ay sa isang balay nila. At pagbukas daw ng kwarto, ay aktong-aktong nanunupo. Nasa loob ng ang sinubong Nakapasok na balita, mga minamahal. Ano yung balita? 1 hour ago. Talaga ni Melvin Matibag, no? Kilala niya na. Ang nasa likod ng recruiter. Dito nga po sa 18. Sabi sa panaginip ko, general yan eh. Pero Nako. 75 daw po. General daw yung ano. Kasi ganito yung lyrics nila, Boss Mike. Meron daw munang maglalabas ng pasabog, di ba? 18 Marines. Yun na nga yun. Susundan ulit ng panibagong Marines na naman ulit. Tapos susundan na yan ng mga generals. Alam nyo kung bakit hindi... Liwanagin mo mga retirado. Retirado po yan, retirado. Ito mga minamahal, meron ako sa inyong sasabihin. Kasi 'di ba nakailang twist na itong kampo ni Vice President Sara Duterte ng destabilization effort.
'Diba? Umabot na sila, I think, 6 or 7 or 10 na gusto nilang pabagsakin itong si Presidente. Pero bakit hindi nila makuha na mapabagsak si PBBM? Isa lang yung reason, hindi kayang suportahan ng active militar or retired militar ito nga pong si Sara Duterte. Bakit? According na din mismo sa mga militar, may krung-krung si Sara, may diferensya. Bakit, mga minamahal? Bakit naman talaga sila susuporta kay Sara Duterte? Si Sara Duterte, merong sakit na narcissistic personality disorder. Tapos, susuportahan yun. Pero mayroong mga militar talaga na sumusuporta kay Sara. Not because na gusto nilang maging presidente si Sara, kundi transition. Military junta. Sinusuportahan lang nila yung narratives ni Sara na pabagsakin si PBBM, pero at the end of the day, transition yung gusto nilang mangyari na militar ang magte-take over. Yun yung gusto nilang mangyari. Kaya hindi lahat ng sumusuportang retiradong general kay Sara Duterte ay po yun nila para makuha ang government. Kumbaga, military junta magkaroon ng transition. Yun. Pero sa akin kasi, mas malinaw yung kaya nila sinusuportahan si Sara dahil sa pakinabang nila. Maupo man si Sara, syempre, meron silang papel sa gobyerno niya. Tama. Halimbawa, yung mga militar na yan, maging secretary ng gabinete niya. Tama. Maging membro ng gabinete niya. Siguro para sa akin, mas maliwanag yun eh. Halimbawa, si Mike Defensor. Sigurado yan. Alangan naman na hindi magkaroon ng pwesto yan. Kapag hindi nagkaroon ng pwesto, katulad ngayon ng panahon ni Pangulong Bongbong, wala yan. Baka na bumuka yung nguso niyan. Di ba? Yan kasi yung mahirap, no? Parang pag hindi sila na pagbibigyan, tinuturing na nilang kaaway, which is hindi naman dapat. Eto yun, may kadugtong pa nga yung sasabihin ko, Mima eh. Go. Sige, eto balikan natin. Hindi ba't yung mga vlogger nila naghahangad din? Maging Yusek, Asek. Oo nga. Yung Maharlika ba yan? Hindi lang si Maharlika. Pati yung mga hindi naliligo nais maging Yusek. May mukha namang basura Kita nyo naman yun. mga kababayan. Kung ganun rin lang. Parang magiging Manila Sunay yung ating Malacanang. Di ba? Yung ganung mga itsura, isipin nyo, imagine nyo na lang. Mga di naliligo. Habang si Sara Duterte lukalukang namumuno ng Pilipinas. Tapos yung mga alagad niya, ang itsura, parang itsurang Banat by Maharlika. At saka yung mga hindi naliligong vlogger nila. Isama nyo pa yung bingot. Malacanang yan. Pwede nang gawing Manila Show. Bumagin nyo na yung Manila Show doon. Papuntahin nyo na ng Malacanang doon na mag-tour. Medyo naaawa nga lang din ako, no? Kasi parang nakakatawa ng tingnan. If ever na ma-appoint yung mga ganong klase yung pagmumuka na wala namang maayos na potential, wala namang maayos na credibility, kundi puro paninira. Ano, Nyulo? Kasi yung mga yan, hindi naman ninanais na kapalit. Unang kapalit, pera. Dahil nga sa kalamang makakita sa hina ng utak ni Sara, pagana niya yung pera niya para ipagtanggol ang kabangmangan ng impact ng vice-presidente natin. Na kung ano-ano na lang po ang iniisip. At ito naman pong ibang mga retired military, retired marine natin, na puro para sa bayan. Paano po kayo nagiging kitang-kita nyo naman po ang nangyayari na ginagawa ng mga Duterte. At nagpipresentan pa kayo, gaya nga ng sabi ni NBI Matibag, na kayo pa ang nagpapasimuno dito sa pagpapakalat ng fake news para po matabunan lahat ng mga issue. Diba? Kung hindi namin maintindihan kasi ang Pangulong Bongbong Marcos wala namang ginagawang masama na hindi masama na ikakasama ng ating sambayan ng Pilipino. Nakita niyo naman kanya ngayon. Ibig sabihin na nga natin na wala namang perfectong gobyerno. Kahit man nung panahon ni Digong, hindi naman perfecto. Marami nga namatay Di ba? So ngayon, kung naghahanap kayo ng perfectong gobyerno, siguro matagal-tagal pa yon. Tama. So, ang dapat kasi mga kababayan ko, gamitin natin yung sinasabi kanina ni Mima, na imbis tayo ang nagbabangayan, siguro dapat tayo nagkakaisa. Nagkaisa tayong iluklok si Pangulo, pangatawanan natin yun. Dahil niluklok naman natin
Di ba? Nagiging bobo tayo matapos natin iluklok yung tao, magagalit kayo. Di ba dapat sisihin nyo yung sarili nyo? Oo. Di ba? Matapos natin na iluklok, abay, magagalit kayo. Budol daw si Presidente, yun yung pinapakalat nila. Nabudol daw sila ni PBBM. Ibig sabihin, mga uto-uto nga talaga kayo. Tapos pag sinabi naming uto-uto kayo, galit na galit kayo. Sino ba talaga ang sino ba talaga ang nambudol sa taong bayan? Actually, si Sara. Di ba? Tama si Mimay, si Sara Duterte po ang nambudol sa taong ang Pangulo, nakikita nyo naman po ang mga proyekto kahit DDS, pero tayo bilang may isip, bilang may pananaw, kitang-kita natin sa ating mga tao ang proyekto ng Pangulo. Meron nga yung Kali Survey nila Koy. Panoorin nyo po yung pinopromote ko, Kali Survey nila Koy. Anong sabi doon? Ano po bang proyekto niya? Walang mabanggit ang taong bayan. Oo, tatay niya eh. Kasi nga po, wala pong ginawa. Walang nagawa. Kaya hindi ako agree doon na kapag, di ba, actually kasi medyo kasi ano yung social media natin ngayon. To be honest, kasi ang daming trolls, yung paulit-ulit lang yung comments nila. Kumbaga na-undermine na yung facts versus sa narratives, which is very dangerous. Kasi may mga vloggers kasi na kapag nagsalita, kasi sumusuporta sila, pinapaniwalaan. Kaya ngayon, pag nagkaroon ng Kalye survey, yung mga on-the-spot na tanungan, bakit gusto mo si Sara? Kasi maganda yung nagawa ng kanyang ama. So at the end of the day, hindi nyo gusto si Sara. Ang gusto nyo, yung ama. Ngayon, pag tinanong, ano yung nagawa ng ama? Yung war on drugs. Like, what the F ka? Patayan? Gusto mo? Tama. Diba? Pananagutan, hindi? Patayan? Gusto? Pananagutan? Hindi? Yan ang mga DDS, di ba? Okay, so kasama din natin, nandyan si Rayon Inicose, Rosalinda Bornia, Jaime Cantal. Nandyan din si Evangeline Rirolye, Arturo Olarte. Shoutout natin si Michael Vinas, Luisito Niedo, Lita Bihirano, Liberty Torino. Nandyan din si Dines Ostunal, Antonio Marcos, Maria Fumoto, Merna Fernandez. Nandyan din si Teodolfo Velasco, Romulo Landingen. Shoutout natin si Rebecca Villafuerte, Ruben Mendoza, Emi Sariano, and Hatso Mildred Briosos from UK. Okay, so mga kababayan ko, yan natin manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa panibagong araw na iyong ipinangkaloob sa aming bayan. Lumalapit po kami sa iyo ng may pagpapakumbaba upang hingin ang iyong patuloy na gabay at proteksyon para sa aming Pangulo na si President Ferdinand Marcos Jr. Panginoon, bigyan mo po siya ng malinaw na pag-iisip, matibay na loob, at pusong tunay na nagmamalasakit sa sambayanang Pilipino. Naway patnubayan mo ang bawat desisyon na kanyang gagawin upang ito ay magdala ng kapayapaan, kaunlaran at pagkakaisa sa aming bansa. Idinadalangin ko ito sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Sa bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan. Tinig mong matatag, sa amin ay gabay. Pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at api, ika'y sumusuporta. Tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita sa iyong pamumuno. Bayan ay umaangat, bagong Pilipinas, pangarap ay
tapat. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, boses mo'y umaabot, dala ay pag-ahon. Magtulungan, magkaisa, sabi mo sa lahat, para sa bayan, ikaw ang aming alamat. Ang pangarap mong bansa, taas noo masagana, manggagawa't magsasaka, binigyang halaga. Serbisyong totoo, hindi pagpapanggap, ang puso ng bayan. Ikaw ang hinahanap, ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y